Noong March 9, 2023, dumating ang isang ina sa tahanan ng kanyang anak upang tumulong sa gawaing bahay. Habang nag-aayos ay napansin niya ang isang freezer sa sulok na natatakpan ng alikabok at dumi dahil ilang buwan na itong napabayaan. Kaya sinimantala ng ina ang pagkakataong lumabas ang kanyang anak para igala ang kanyang apo. Kaya naman nagpasya siyang linisin ang loob at labas ng freezer. At habang inaalis niya ang mga tape na nakapalibot sa freezer, ay inaasahan na niyang makakakita siya ng mga karaniwang nakaimbak na frozen foods. Ngunit habang nilalabas niya ng sunod-sunod ang mga naka-plastic bag na frozen na karne, ay may napansin siyang kakaiba. Isang bagay na hindi kabilang sa mga tilad-tilad na karne. Dahil nadiskubre niya ang isang kakilakilabot na eksena. Ang kanyang manugang na lalaki na 15 buwan nang nawawala ay nakabaluktot sa loob ng freezer. Ang nawawalang asawa na si Pang Hongwei ay isang binata na may magandang kinabukasan. Ipinanganak siya noong 1991 sa Anhui Province of China. Siya ang pangalawa sa 3 anak na lalaki ng isang pamilya na nagsisikap na mabuhay. Noong bata pa lamang si Pang, lumipat ang kanyang pamilya sa Suzhou, Jiangsu Province, kung saan ang kanyang mga magulang ay nagtayo ng isang maliit na negosyo. Nagtapos siya sa Universidad ng Suzhou bilang nag-iisa sa 3 magkakapatid na nakapag-aral sa kolehiyo. Dahil dito ay taas noo siyang ipinagmamalaki ng pamilya at itinuturing siyang malaking tagumpay at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. At noong 2015, pagkatapos ng graduation, nahirapan si Pang na makahanap ng magandang trabaho sa Suzhou. Kalaunan ay nakakuha siya ng isang posisyon para sa isang real estate agency. Ngunit nadismaya ang kanyang pamilya sa kanyang napiling trabaho dahil iniisip nila na makakakuha pa siya ng isang mas magandang trabaho at mataas na posisyon. Dahil ang pagiging real estate agent ay medyo mababang uri ng trabaho para sa isang college graduate. At madali lang makakapasok dito. Basta talkative ka, pasok ka agad. Gayunpaman noong 2016, si Pang ay umusad pataas dahil ang local market ng real estate ay namulaklak dahil sa mga patakaran ng gobyerno ng China. At ang kasipagan, determinasyon at pagsusumikap ni Pang ay nagbunga ng malaking komisyon at tumaas ang kanyang posisyon. Samantala sa pinapasukang kumpanya, ay nakilala ni Pang ang bagong kasamahan na nagngangalang Jia Dongli o tatawagin natin siyang Lily, na 2 taong mas bata sa kanya at ipinanganak din noong 1993 sa Suzhou. Si Lily ay galing sa may kayang pamilya at may tahimik na pag-uugali. Ang tagumpay ni Pang ang pumukaw sa atensyon ni Lily at naging mas madalas ang kanilang pag-uusap sa social media hanggang sa nahulog na ang loob nila sa isa't isa. At noong February 2017 ay opisyal silang nagsimulang mag-date. Sa panlabas sila ay tila isang masayang mag-partner. Pang ay labis na namuhunan kay Lily. Ibinigay niya ang lahat para mapasaya lamang ito. At madalas na ibinabahagi ni Pang ang masasayang sandali nila ni Lily sa social media. At tuwing sasapit ang kanilang anibersaryo, holidays, birthday, ay binibigyan niya ito ng mga sorpresang regalo. At noong 2018, bumili si Pang ng mamahaling tiket sa isang concert ng Hong Kong singer na iniidolo ni Lily na si Jackie Chung. At lantarang ipinapahayag ni Pang ang kanyang pagmamahal kay Lily na paminsan-minsan ay pinupost niya ang mga larawan nito, nakabaliktaran kay Lily. Dahil pagkatapos nilang mag-asawa, ay mas pinagtutuunan pa ni Lily ng pansin ang pagpopost niya tungkol sa sarili niyang buhay at mga iniisip. Kasama na doon ang mga chismis tungkol sa mga celebrity. At paminsan-minsan ay nagpo-post din siya ng mga negative comments na may masasamang salita. At sa panahon ng kanilang relasyon, minsan ay nag-post siya ng di umano. Baka hindi siya swertihin kung siya ay magpapakasal para sa pag-ibig. Ngunit ganun pa man ay magpapakasal daw siya nang hindi niya pagsisisihan habang buhay. Nang makilala ng pamilya ni Pang si Lily ay hindi sila boto dito dahil malamig ang pakikitungo ni Lily sa kanila at bihirang ngumiti na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi ito pinansin ni Pang at patuloy na nagustuhan si Lily, lalo na pareho silang taga-Suzhou. At noong 2019, ginamit ni Pang ang kanyang ipon at humingi ng ilang financial support mula sa kanyang mga magulang para makabili ng apartment sa Suzhou. At nang taong ding yon, nalaman ni Lily na siya nagdadalang tao nang hindi inaasahan.
Kaya naman nagpakasal sila ng mabilisan. At noong February 3, 2020, ipinanganak ni Lily ang kanilang anak na babae. At sa sobrang tuwa sa pagiging isang ama, ay nagbabahagi si Pang ng mga updates habang lumalaki ang kanilang anak sa social media. Pagkatapos ay nagpasya siyang manatili si Lily sa bahay upang maalagaan ng gusto ang bata, habang siya ay nagtatrabaho upang masuportahan ang pamilya. Naging mas determinado si Pang na magtagumpay at naniniwala sa future ng real estate market. Kaya naman iniwan niya ang kanyang dating trabaho at nagsimulang magtayo ng kanyang sariling real estate agency. Gayunpaman hindi niya inaasahan ang pangmatagalang epekto ng pandemya at ang mabilis na pagbagsak ng mga industriya ng real estate. At habang lumalaki ang kanilang anak na babae, ang relasyon sa pagitan ni Pang at Lily ay nagsimulang lumala dahil ang kinikita ni Pang ay hindi umaabot sa inaasahan nila na nagpataas ng tensyon sa kanilang pagsasama. At may isa pang nagpapakonsensya kay Pang, ang hindi nila pagkakaroon ng seremonya ng kasal dahil sa pagbubuntis ni Lily at ng pandemya. Kaya noong October 1, 2020 ay nagsagawa sila ng isang opisyal na seremonya ng kasal kasama ang kanilang anak na babae, kahit na may pinagdadaanang financial problem. Pagkatapos ng kasal ay lumipat sila sa apartment na ibinigay ng pamilya ni Lily bilang regalo. Gayunpaman ay lumala ang mood ni Lily at madalas na hindi makapagtimpi. 4 na araw lamang pagkatapos ng kasal ay nagkaroon sila ng malaking pagtatalo nang magising ang kanilang anak dahil sa pagpasok ni Pang sa kwarto. Sumabog si Lily naglabas ng galit sa social media at inilarawan si Pang bilang kanyang kaaway. Sa kabila ng madalas na pagtulong ni Pang sa pag-aalaga ng bata, madalas pa rin nagrereklamo si Lily bilang isang full-time na ina tungkol sa kung gaano ito kahirap. Hanggang sa lumaki ang kanilang mga alitan tungkol sa mga walang kwentang bagay. At noong 2021, maraming kumpanya ng real estate ang nahaharap sa pagkalugi at marami na ang nagsara kabilang ang bagong negosyo ni Pang na 1 taon palang pinapatakbo at ang kanyang kita ay tuluyang bumagsak. Samantala si Lily ay hindi nag-aalala tungkol sa pananalapi at naging obsessed sa panonood sa mga live stream ng mga internet celebrity. At noong September 2021, dahil sa mga travel restriction due to pandemic, ay nagsimula si Pang na magtayo ng negosyo sa pamamagitan ng pagbenta ng mga medical equipment para kumita sa live stream. Gayunpaman kahit anong pagsisikap niya ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Samantala lingid sa kaalaman ni Pang, habang siya ay nagpupursige para maitaguyod ang pamilya, si Lily ay gumagastos ng malaking halaga sa isang lalaking influencer na nagla-live stream sa social media na hinahangaan niya ng lubos. At ang male influencer na ito ay mula rin sa Suzhou at nakatira lamang mga 10 kilometro ang layo mula sa tinitirhan ng mag-asawa. Kapag wala si Pang, tulad ng siya'y nasa trabaho o nag-aalaga sa kanilang anak, si Lily ay obsessed na nanonood sa live stream ng influencer na ito. At madalas nagbibigay siya ng mga regalo dito sa pamamagitan ng platform. At sa loob ng ilang buwan ay gumastos siya ng 300,000 RMB na humigit kumulang 45,000 US dollars o lagpas 2,600,000 sa peso na kumuha ng pansin ng influencer. At sina-shoutout pa nga ang pangalan ni Lily sa mga live stream nito. At kalaunan ay nagpalitan sila ng mga contact sa WeChat at nakipag-ugnayan sa isa't isa ng pribado. At nang matuklasan ni Pang na wala ng laman ang kanilang bank account at ang credit cards ay punong-puno ng mga nakapending na utang, ay kinumpronta niya si Lily. Agad namang inamin ni Lily na nagastos niya ang pera sa isang celebrity internet na sinasabing sumali siya sa isang online investment, ngunit di umano siya daw ay na-scam. Saglit silang nagtalo at dahil sa kagustuhang maiwasan ang mas malaking hidwaan, tinanggap na lang ni Pang ang sitwasyon at inilihim ito sa kanilang mga pamilya. At para mabayaran ang utang ni Lily, ay ibinenta ni Pang ang unang apartment na nabili niya sa tulong ng kanyang mga magulang, na umaasang maibabalik ang kapayapaan sa loob ng kanilang pagsasama. Ngunit hindi yon sumapat para mabayaran ang mga utang ni Lily. At mula noon ay binabantayan na niyang mabuti ang kanilang pananalapi upang maiwasan na gumastos pa si Lily sa internet. At noong October 2021, hindi na kinaya ni Pang ang nangyayari. Kaya sinabi niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa utang ni Lily, na nagmarka sa unang pagkakataon na nalaman ng kanyang buong pamilya
ang lawak na pinagdadaanang problema ni Pang. At noong November 24, 2021, umuwi si Pang sa Wainan kasama ng kanyang pamilya para sa isang seremonya ng mga ninuno. Sa panahong yon ay hindi sumama si Lily at ang kanilang anak. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap si Pang ng tawag mula kay Lily. Nagsasabing kaagad siyang umuwi para tulungan si Lily na alagaan ang kanilang anak na babae. Dali-dali namang bumalik si Pang sa studio ng mag-isa. Lingid sa kaalaman ni Pang ay may inihandang sorpresa sa kanya si Lily. Naghihintay lang naman sa kanya sa kanilang tahanan ang mga gamot na pampatulog habang buhay at malaking freezer na inayos at linano ni Lily. Pagsapit ng December ay hindi na makontak si Pang ng kanyang pamilya. Hindi gaya ng dati na mabilis siyang nakokontak ng mga ito. Ngunit ngayon ay nagre-reply na lamang siya sa pamamagitan ng mga text messages at hindi sinasagot ang mga tawag. Kaya naman naghinala ang ina ni Pang at tinanong si Lily tungkol sa anak. Ipinaliwanag naman ni Lily na umalis si Pang sa Suzhou at nagpunta sa ibang probinsya para magtago sa mga debt collectors. Sa katunayan, alam na ng mga pamilya ni Pang ang tungkol sa kanyang problema sa pananalapi at ang pagbenta sa apartment ang isang dahilan kaya naniwala sila kay Lily. Pagkatapos noon, paminsan-minsan ay nagpo-post si Pang ng mga update sa WeChat at sumasagot sa mga messages ng kanyang pamilya. At kung minsan ay nagbabahagi si Pang ng lokasyon kung nasaan siya para lang mapanatag ang pamilya. Sa panahong ito, inaliw ni Lily ang pamilya ni Pang na sinasabing palagi silang nag-uusap ni Pang. At kapag naayos na daw ang lahat ng utang, si Pang ay papalik din. Hanggang sa sumunod pa na 2 buwan, ang WeChat ni Pang ay nagpatuloy sa pagpapadala ng mga mensahe na humihiling ng pera. At sinasabing ito ay para daw sa isang negosyo o para sa kanyang mga gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat ang pamilya ni Pang ay nahihirapan din sa pananalapi, ay hindi naman nila matiis ang anak. Kaya't nagpadala sila ng pera kay Pang sa bawat oras na humihingi ito, na umaasang babalik siya sa lalong madaling panahon. At nang sumapit ang 2022 Chinese New Year, ang mga magulang ni Pang na hindi siya nakita sa loob ng 3 buwan ay bumisita sa kanyang apartment. Ngunit walang nakitang palatandaan niya. At maging sila ay paulit-ulit na tinatanong ng anak ni Pang kung nasaan ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang araw ay nakatanggap ang kapatid ni Pang ng marami pang mensahe na humihingi ng pera. At pagkatapos ng 3 buwan na walang balita mula kay Pang, ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng pagdududa at iniisip nila na si Pang ay nahulog sa isang pyramid scheme at hindi makalabas. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap tungkol sa sitwasyon, ay nagpasya silang iulat ang kanyang pagkawala sa kapulisan. At noong February 24, 2022, ang pamilya ni Pang ay tuluyang nagsampa ng ulat tungkol sa kanyang pagkawala. At sa sumunod pang ilang buwan ay 3 beses silang nagpabalik-balik sa istasyon ng kapulisan para alamin ang resulta sa ginagawang investigasyon. Gayunpaman ay wala pa ring nangyayari. Samantala, patuloy na sinasabi ni Lily na umalis si Pang upang magtago mula sa mga kolektor ng utang. At iginiit na patuloy pa rin ang ugnayan nila sa isa't isa. At muling tiniyak sa pamilya ni Pang na babalik si Pang kapag nabayaran na ang mga utang. At napansin ng mga kapulisan na hindi aktibo si Lily sa paghahanap ng mga paraan para makabalik ang kanyang asawa. At hindi sinusulong ang kaso. Samantala, ang pamilya ni Pang ay patuloy na nakatanggap ng mensahe mula sa kanya sa WeChat. At sa isang pagkakataon ay diretsong sumagot ang kapatid ni Pang. At sinabing di umano ay hindi siya naniniwala na si Pang ang kanyang kausap. At tinanong pa niya ang kausap na kung bakit hindi na lang umuwi si Pang para tulungan ang kanyang asawa at alagaan ang tumatandang mga magulang. Ngunit patuloy pa ring ini-ignore ng WeChat app ni Pang ang mga tawag. Lumipas ang buwan at noong 2022 Mid-Autumn Festival, binisita ng ina ni Pang si Lily. At doon ay nalaman niya na lumipat ang bahay si Lily ilang buwan na ang nakakalipas, dala ang TV at freezer. Samantala, ang ina ni Lily ay sinusubukan ding kontakin ang anak. Ngunit nang hindi siya matawagan, ay agad itong nakipag-ugnayan sa kapulisan at mabilis na natunton ang kanyang bagong apartment. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagpapakita ng ina ni Lily, si Lily ay lumitaw na parang galit at tumangging ipaliwanag ang kanyang ginawang aksyon. Sa nangyayari ay nag-alala ang ina ni Pang kay Lily
at sa kanyang apo. Kaya't nagpasya itong bisitahin ang bagong tahanan ni Lily kasama ang buong pamilya para sa bakasyon. At habang nagsasalo-salo ang pamilya, ang kapatid ni Pang ay napansin ang isang freezer sa sulok ng silid. At ito ang luma nilang freezer na dinala ni Lily mula sa dati nilang apartment. Ngunit may napansin siyang kakaiba dahil ito ay pinapalibutan ng tape. Gayunpaman ay hindi na niya tinanong si Lily tungkol dito dahil ayaw niya itong magalit. At noong October 2022, bumalik si Lily sa kanilang original na apartment. Matapos ang 3 buwan, ay dinala niya ang kanyang anak na babae para ipagdiwang ang Chinese New Year sa bahay ng mga magulang ni Pang. Doon ay muling sinabi ni Lily sa mga magulang ni Pang na ang mga utang ni Pang ay malapit nang matapos at siya ay babalik na sa lalong madaling panahon. At ang maikling sandaling ito ay napuno ng pag-asa nang noong March 8, 2023, ang mga magulang ni Pang ay nakatanggap ng isang mensahe mula sa kanya na nagsasabing plano na niyang umuwi sa susunod na buwan. Ngunit ang kasiyahang ito ay tumagal lamang ng isang araw. Dahil kinabukasan, habang nasa labas si Lily kasama ang kanilang anak ni Pang, ay natuklasan ng ina ni Lily ang walang buhay na katawan ni Pang na matigas sa loob ng freezer. Laking gulat niya sa nakita at agad na kinilabutan. Dali-dali niyang tinawagan si Lily na nagmamadaling umuwi dahil napagtanto niya na nalantad na ang kanyang sikreto. Agad namang inamin ni Lily sa kanyang ina na pinatay nga niya si Pang at itinago ang katawan nito sa loob ng freezer. At sa kahilingan ng kanyang ina, tumawag si Lily sa kapulisan para umamin. At noong gabi ng March 9, ay natanggap ng pamilya ni Pang ang napakasakit na balita at ang lahat ng kakaibang pag-uugali mula sa mga mensahe sa WeChat ni Pang sa nakalipas na 15 buwan ay biglang naging makabuluhan. At agad na inaresto ng kapulisan si Lily at ang bangkay ni Pang ay ipinadala para sa autopsy. At ang eksaktong sanhi ng kamatayan ni Pang ay hindi isinapubliko. Gayunpaman batay sa mga panayam sa mga kamag-anak ni Pang, ang ulat ay nagmumungkahi na siya ay namatay mula sa kombinasyon ng pagkalason. Matapos na maisagawa ni Lily ang matagumpay niyang plano, ay pinasok niya ang katawan ng kanyang asawa sa freezer. At sa loob ng 15 buwan na nawawala si Pang, si Lily ay nakapanloko ng 200,000 RMB mula sa kanyang mga biyanan at 50,000 RMB naman sa kanyang bayaw. At humiram pa ng 120,000 RMB mula sa kanyang sariling mga magulang sa pangalan ni Pang, na may kabuuang 370,000 RMB na humigit kumulang $55,000 o mahigit 3 milyon sa peso. At sa oras ng kanyang pag-aresto, inamin niya sa kapulisan na karamihan sa mga perang ito ay ginugol niya sa pagbibigay ng mga gift sa livestream na influencer na kinahumalingan niya sa social media. At ang ilan sa mga kamag-anak ni Pang ay nagsalita sa media na sinasabing sinabi din daw ni Lily sa kapulisan na di umano pinatay daw niya si Pang dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Ngunit maraming tao ang nag-iisip na kaya pinatay ni Lily si Pang ay dahil hindi na siya binibigyan nito ng pera at hindi na niya magastusan ang influencer, dahilan para pigilan siyang magkaroon ng romantikong relasyon dito. At matapos na maghukay pa ng mas malalim ang ilang netizen, ay naghinala sila na maaaring namit na ni Lily ang influencer ng personal at posibleng may relasyon ang dalawa. Dahil sa lumalalang panggigipit ng publiko, ang team ng male influencer ay nagbigay ng panayam sa internet at sinabing di umano ay totoong nakatanggap daw sila ng mga tip mula kay Lily. Ngunit ang halaga daw ay wala pang $45,000 o mahigit 2.5 milyon sa peso. At nagkita lamang sila pagkatapos ng pagkamatay ni Pang. Kaya't nilinaw pa nila na walang kinalaman ang influencer sa pagkamatay ni Pang. Ngunit nang pinawersa pa ng media ang influencer para magbigay pa ng higit pang mga detalye, sinabi lang ng influencer na di umano ay hindi niya alam na si Lily ay kasal na. At ang iba pang netizen ay naghihinala na baka si Lily ay nagbibigay ng mga tips sa higit pang mga influencer sa parehong pagkakataon. At sa buong 15 buwan, si Lily ay nanirahan kasama ang katawan ng kanyang asawa sa freezer. Bukod doon ay kasama pa niya ang kanilang anak na babae. At madalas na nagbabahagi ng kanyang mga damdamin sa social media, kasama ang post na ito. Sa totoo lang, wala kaming totoong relasyon na puno ng pagmamahalan. Ang nangyari ay infatuation lamang at hindi pagmamahal.
Tila ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang asawa ay hindi niya pinagsisisihan at walang emosyon na siya'y naguguluhan. Para sa mga hindi nakakaalam, si Lily ay tila isa lamang batang babae na nahihibang at parang walang malay sa baluktot na pag-iisip at walang pusong mamamatay tao na nagtatago sa likod ng harapan. At sa mata naman ng pamilya at kaibigan ni Pang, siya isang gentle at responsableng binata, isang taong hindi kailanman nagpakasawa sa labis na paggastos o nangaabuso ng sinuman. Gumagalang siya sa mga nakatatanda at may takot para sa kanyang asawa at anak. Nagsusumikap upang suportahan ang kanyang pamilya. Pinupunuan ang lahat at walang pagkukulang. At kahit pa buong buhay na inako ang kasalanan ng asawa at sinisi ang sarili sa nagawang pagkakamali nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huli ang kanyang pag-ako at pagpapaubaya ay humantong sa kanyang kamatayan. Dahil hindi niya inisip ang kalupitan ng babaeng minamahal niya. At ang mga detalye tungkol sa eksaktong oras at mga pangyayari sa pagpatay kay Pang ay hindi pa ay binubunyag ng kapulisan. Gayunpaman malinaw na hindi kailanman minahal ni Lily si Pang. Para sa kanya, isa lamang itong kasangkapan para mabuhay siya. At noong December 21, 2023, sinimulang litisin ng Suzhou International People's Court ang kaso ni Lily para sa sinadyang pagpatay at pandaraya. Gayunpaman, hindi pa siya nahatulan ng panahong yon. Nilinaw naman ng pamilya ni Pang na hindi nila patatawarin si Lily at iginiit nila na kailangan niyang harapin ang parusang kamatayan at kailangan niyang bayaran ang kanyang mga utang. At kung si Lily ay masintensyahan ng kamatayan, ang mga tao ay mag-aalala. At kahit na siya'y umamin, ang kalabisan ng krimen ay maaari pa ring humantong sa hatol na kamatayan. Dahil marami na din katulad ng mga ganitong kaso sa China na nagresulta ng kamatayan na hatol. At binigyang diin ang 15 buwan na nanirahan siya kasama ang malamig na katawan ng biktima at patuloy na nanloloko para sa pera na tila walang pagsisisi. Ang kasong ito ay naiulat ng mahigit 1 taon, ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pang opisyal na hatol na ipinapataw. 3 taon lamang matapos ang kanyang kasal kay Pang Hongwei, ay binaliwala ni Jia Dongli ang kanilang pagsasama at hindi niya inisip ang kanilang kaibig-ibig na anak na babae na lalaki ng walang ama. Hindi rin niya inisip ang kahihinatnan ng kanyang ginawang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang asawa, kung saan hindi lamang siya hamakin ng publiko, ngunit pagbabayaran din ng kanyang buhay. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.